O mga kababayan, kilala nyo ba itong tinatawag ni Maharlika na si Alpotera? Nagsimulang makakuha ng traksyon ang isyong iyan mga kababayan noong mayroong binalita etong si Corina. Corimao Sanchez mga kababayan, tungkol sa mga di umano'y mga girlfriends ni PRRD. Di ba naalala nyo mga kababayan na ang sabi ni Sarah, yung mga girlfriends ni PRRD, nag-aaway na sa labas. Akala natin mga kababayan kung sino yung mga nag-aaway. Apparently mga kababayan, ang dami palang mga personalities na involved na dito sa isyong ito mga kababayan. At ang sentro na dito mga kababayan ay yung taong tinatawag ni Maharlika na si Alpotera. Panoorin nyo muna itong itong binalita ni Corina mga kababayan. Saglit lang ito. Maraming nagmamahal kay FPRRD. Mabuti pa si PRRD, maraming nagmamahal. Bukod sa kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Avancenia. Pero sabi ni Sarah technically, single daw. Si PRRD mga kababayan, sabi ni VP Inday. So pwede siya mag-girlfriend. Ewan lang din natin, pero sabi ni Sarah Spotted din sa The Hague ang kanyang rumored girlfriend. Pinangalanan nila mga kababayan, Girly Balaba. Hindi yan si Alpotera daw mga kababayan Hindi yan daw si Girly. Si Girly, ang daw yan mga kababayan something politician yan na taga CDO, Cagayan de Oro. Basta, hindi natin sigurado. Pero, binukelya ni Corina mga kababayan na rumored girlfriend daw ni PRRD. Na si Cagayan de Oro City Councilor Councilor Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Paano mo nalaman, Coring? Nakipag-picture pa sa ex-wife ni PRRD mga kababayan. Balaba ang dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporter na nag-camp out sa labas ng detention facility. Tapos ang sabi ni VP Sara kay Tatay Digong mga kababayan, yung mga girlfriend mo nag-aaway na sa labas. Dumala rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara kung saan na-meet niya si Zimmerman. At hindi rin si Hanilet mga kababayan yung tinatawag na Alpotera. Hindi si Hanilet. Apparently mga kababayan, mayroon pang ibang personality. Ewan na natin kung girlfriend ba niya si Alpotera mga kababayan. Basta ang sabi mga kababayan ni Maharlika, something ka-close daw mga kababayan ni PRRD. Inendorso ang bise o nang bise si Balaba noong midterm elections at tinawag pa itong mommy sa isang campaign rally. Mami! Yan mga kababayan, binalita yan ni Corina. And then, isinare ito ni Baste Duterte mga kababayan Yung nakita niyo na balita ni Corina, sinare ni Baste mga kababayan. And then ang kanyang caption, na yung isa lang naman na laging nagpuputak dyan, ang hindi ko talaga gusto. Yan ang sabi ni Baste mga kababayan. Implying na okay daw sa kanya mga kababayan, ito si Girly Balaba. Pero yung isa, sino yung isa? Yung isa lang daw mga kababayan na nandyan na laging nagpuputak. Blabbing. Ang exact word ni mga kababayan, Baste, sigig langi. Parang sa Tagalog niyan, parang parang nag-iinarte, laging nag-iinarte. Ang hindi daw gusto ni Baste mga kababayan. Kaya napaisip mga kababayan sino yan? Tapos, nagpalabas pa ng artikulo ang politiko mga kababayan na may nagseselos daw mga kababayan. Baste sides with Rudes, rumored lover amid feud among Duterte's loyalists. Sinide daw ni Baste mga kababayan si Girly Balaba sa halip na daw sa isa mga kababayan na sabi sa politiko, nagseselos. Sino yung missing person? At ngayon mga kababayan, kinumpleto ang puzzle na ito ni Maharlika. Inexpose na kung sino yang tinatawag niyang Alpotera mga kababayan. At apparently, although hindi pinangalanan talaga ni Maharlika pero andun sa mga komento. Andun sa mga komento ang pangalan mga kababayan. At hindi rin natin papangalanan, kayo na lang ang maghanap, basahin nyo sa comment mga kababayan at i-comment nyo dyan sa baba. Pero, eto
tatakpan lang natin ang mukha ha. Ito daw yun siya mga kababayan, itong dating basta officer nung presidente pa si dating Pangulong Duterte, palace officer, something ganyan. May ranggo. Ang trabaho mga kababayan, malapit kay Tatay Digong. Ewan na natin ha kung girlfriend. Girlfriend nga ba? Pwede dahil kung single, ready to mingle. Hindi naman tayo naghahanap ng presidente na pari, no? Yung love life ni PRRD, wala tayong pakialam. Basta't namumuna siya na maayos sa ating bansa, mga kababayan, kahit pa ilang girlfriend niya. Okay lang, si King Solomon nga, grabe na, daming asawa. Pero si Tatay Digong, sabi ni VP Inday, single daw talaga ang status sa legally. Ito ang tinutukoy nila na alpotera, mga kababayan. At ito raw din ang the same person, mga kababayan, na among the circle nila Alvin doon sa The Hague, Netherlands. Pero ang issue dito, mga kababayan, at ang sabi nila, mga kababayan, ewan lang din natin, kailangan itong ikumpirma ni Baste, mga kababayan, kung ito ba ang tinutukoy ni Baste na nagsigi daw langi sa Bisaya na word, mga kababayan. In translation, parang laging nag-iinarte sa English, laging nagbablab-blabbing, something, ang daming reklamo, ang daming arte, ang daming pautot, basta ganyan, mga kababayan lang. Siya ba ang tinutukoy ni Baste? Pero si Maharlika, mga kababayan, malutong ang pinasabog tungkol dito kay alpotera daw. Dahil para kay Maharlika, ito daw taong ito, mga kababayan, ay posible dang nagpapanggap lang. At posible dang mole ito, mga kababayan na sekretong pakawala ng kabila. Ang tinutukoy niya, kampo ng mga Marcos, mga kababayan. Dahil nagtataka daw si Maharlika, mga kababayan bakit sina VP Inday noong nandun sa Villamor Air Base itong si Tatay Digong, hindi daw pinapasok, mga kababayan, sila Bongo, pero itong tinatawag nilang alpotera, andun daw, mga kababayan, nakapasok sa loob ng Villamor Air Base. Nagbigay pa daw ng rosaryo, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Wala po tayong reaksyon dito, mga kababayan, sa sinabi ni Maharlika dahil hindi natin alam ang kwento Hindi na natin narinig ang side ng tinatawag niyang alpotera. Hanggang sa ngayon, mga kababayan, hindi nga natin alam anong ibig sabihin ng alpotera. Akala nga natin dati si Alvin yan dahil hindi pala. Babae pala ang tinutukoy niya, mga kababayan. Narito po ang sabi ni Maharlika. This is not about love life ni Pangulong Duterte. This is about kung sino ang nagkanulo kay Pangulong Duterte, sino ang naglalaro as double agent. Double agent. Dahil marami na ang nagtatanong, mga kababayan sino daw yung Hindi natin sinasabi si alpotera ha, dahil wala naman tayong alam dyan. Pero marami nagtatanong, mga kababayan, sino ang traidor daw sa among the group of PRRD? Dahil noon, andun daw sila sa Hong Kong, mga kababayan si Anyo mismo ang nagsabi na nakakuha sila ng intelligence na exact word. Sinabi daw talaga, mga kababayan, ng mga taong nandoon. Kasama daw, mga kababayan, yung exact word na sinabi ni VP Sara. So meaning, mga kababayan, among them, mayroong nagtraidor, mga kababayan, na pinagkukunan ng intel ni na Anyo para mahuli si PRRD. O sino ang na kunwari nagpapanggap na para sa mga mahal na mga Duterte, mahal na pamilya Duterte, pero kanilang sinisira. Doon tayo. Kasi doon ang punot dulo. Now, ngayon, itong si Alpotera, nagpapakalat syempre ng kasinungalingan para i-divert ang issue from sa kadyutahan niya. Okay? Dinadivert niya yung issue doon sa isang itong yung girly. Okay? Dahil pinangalan si Girly Balaba. na yan ng politiko, babasahin ko lang to sa inyo. Ikaw, Alpotera, kadyota-dyotahan ka talaga. Talagang kahit anong galing mo gumawa ng kwento at magtahi, hindi ka mananalo, girl. Huhubaran ka at kukuyugin ka. Believe me. Okay, believe me. Eto, may article kasi yung di ba una may article yung bilyonaryo? Yung article ng bilyonaryo, mga kababayan, ay ito itong nireact ni Baste, mga kababayan, na mayroong nagsiselos. Ito yung sinasabi ni Maharlika, mga kababayan, na article ng bilyonaryo. Yung about doon sa rumored girlfriend daw ni Pangulong Duterte, nag-curly. Tagal na yun Diba? Tagal na yung mga issue na yun. Biglang lumabas. Pinalabas ngayon ang question ko, ikaw, Miss Girly, tignan mo kung gaano ka ginagago ni Alpotera. Sikreto yan, mga kababayan Yang di umano'y rumored girlfriend na si Girly Balaba. Pinagkakanulukan niya
sa mga media, okay? Sa mga media, para ikaw ngayon ang lumalabas dito na masama. Ang sabi ni Maharlika mga kababayan na si Alpotera ang nag-feed ng rumor na ito doon sa bilyonaryo. Or pinapalabas ngayon ng grupo ni Alpotera, na ikaw yung tinitira ko. Mali. First day na dumating ako sa Hague, the second time around, sa apartment ni Harry Roque, inintroduce ni Alpotera sa akin si Girlie sa harap ng mga tao na hindi naman kakilala ni Girlie, na hindi naman ako kakilala ni Girlie personally. Miss Maharlika, siya ang girlfriend ni PRRD. So alam ni Alpotera daw mga kababayan na yun ang girlfriend ni PRRD. So anong relasyon ni Alpotera at saka si PRRD mga kababayan? Girlfriend din ba, sikreto? O close lang si Alpotera dahil hindi na siya nagsiservisyo kay PRRD mga kababayan eh. Noon lang na presidente pa si Tatay Digong. Yan ang hindi natin alam mga kababayan. Pero sa headlines ng bilyonaryo may nagsiselos. Sinong nagselos? Pinahiya mo Alpotera yung Girlie na hindi Girlie naman, Balaba. hindi ko naman kilala. Di ba sinabi ko sa Yung taga CDO mga kababayan na counselor. Now ngayon, itong si Alpotera nag-feed ng information para mabaling kay Girlie ang issue. Here's the article. May nag-send lang sa akin. Alright? Ito. Ang sabi ng article ng Politico, kaya kayo Politico na fake news na naman kayo. Politico.com. Sabi kasi ng Politico mga kababayan, binibira ni Maharlika si Girlie Balaba. Akala siguro nila mga kababayan, si Girlie Balaba yung tinatawag niyang Alpotera. Iba! Iba! Okay. Ang sabi dito, dinamay pa si Baste dito. June 19 article. May nagsiselos. Baste sides with Rodi's, with Pangulong Duterte, rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Nag-side daw si Mayor Baste, okay, kay Girlie, doon sa rumored girlfriend ni PRRD, ganyan-ganyan, doon sa yung eksena ngayon nagbakbakan ngayon. Okay, tama naman yun na mag-side si Baste. Dahil wala naman, alam mo yung taong yun, yung Girlie, wala po siyang, as far as I know, dahil nasa taas lang siya ng apartment. Oo nga mga kababayan, may mga picture sila Girlie Balaba kay Baste, kay Elizabeth Zimmerman, kay VP Sara mga kababayan. Meaning, okay ang relasyon nila. Hindi rin natin alam mga kababayan kung girlfriend pa ba siya ni PRRD ngayon o baka friends na lang. O pwede rin girl na friend. Oh, just friends. Nagkataon lang na girl. Hindi, sabi ko, hindi kami nagkaroon ng one-on-one na conversation o ano pa man. Wala siyang sinabi about kay PRRD. Wala siyang sinira, wala siyang sinabing personal si Girlie about Balaba. kay PRRD. Kung ano man, wala talaga. Hindi nga niya pinaalam. Alpotera ang nagpahamak sa kanya. Ngayon, eto, Nagbulgar. hindi malayo na si Alpotera ang nagbibigay ng mga information na kasinungalingan sa politiko at sa bilyonaryo para i-divert ang issue ng kanyang pagiging what? Sinungaling, double agent, at mangga-aligned, NPA-aligned. NPA-aligned? Ang usap-usapan kasi ni Maharlika mga kababayan na, di ba maraming kampon si Joma Colsison dyan sa the Netherlands? May ilan daw mga kababayan na kampon ni Joma na within the circle ni Alpotera. Yan ang sabi ni Maharlika ha. Hindi rin natin alam ewan lang din natin. Ang mga nonsense, itong si Alpotera at ang team niya. Dahil pinipilit nila ang kasinungalingan na si Girlie ay tinitira ko. Tignan mo kung gaano kasinungaling. Sabi dito, the post was widely interpreted as a dig and critics of Balaba. Hindi po ako critic. Critics at hindi ako of hater Girlie ni Balaba. Alam ni Girlie yan. Dahil hindi ko kilala si Girlie until na pinakalala siya sa akin ni Alpotera na siya daw ang girlfriend ni PRRD. Kita mo kung gaano kabastos ang babaeng ito na ipahiya ang Hindi siguro sila girlfriend mga kababayan ni PRRD, yung tinatawag ni Maharlika na Alpotera dahil ang pakilala niya kay Girlie Balaba eto yung girlfriend ni PRRD. Okay naman siguro mga kababayan kung girlfriend ka din ni PRRD and then yan ang pakilala mo sa sa girlfriend na isa ni PRRD. Ewan lang natin, basta ang sabi ni Maharlika mga kababayan, close talaga ito ni Tatay Digong dahil mayroon dang itsura mga kababayan Itong kaibigan niya, sabi niya kaibigan niya na binitbit niya doon sa dahig para mag-tandem sila against kay Mama Hanilet. Yan ang katotohanan. Tapusin ko lang. The post widely interpreted as a dig critic of Balaba, particularly online personalities who have recently attacked her. I never attacked girl.
Hindi inatake ni Maharlika si Hanilet, mga kababayan, ha? Never niyang inatake si Hanilet. Never niyang inatake si Girly Balaba. Never din niyang inatake si Zimmerman. Ang kanyang binibira lang, mga kababayan, ay yung tinatawag niyang alpotera. Dahil maraming nagkaka-misinterpret, mga kababayan, ay na binibira daw ni Maharlika si Hanilet. Dahil akala nila, mga kababayan, wala nang ibang another pang karakter. Pero yun palang alpotera na tinatawag nila, mga kababayan. Yung dating officer ng palasyo daw. Yan ang binibira ni Maharlika. Kung nakakapalo kayo sa vlog, kasi gumagawa ng kwento si Team Alpotera, never ko inattack si Girly. Wala po ako. Ang sabi ko nga, di ba, naalala nyo, kawawa naman dahil ipinahiya niya doon sa mga iro niya, doon sa dahig, sa harap ng mga iro niya. Okay. Among those echoed Sebastian's sentiment was Duterte supporter. May nag-post daw na Duterte supporter who posted a similar video with the caption, buti pa si Girly Balaba. Si Teo Moreno yan, sabi ng bilyonaryo, nag-agree siya kay Baste. Friends ni VPSB, ni VPSD. Ang iba dyan nga. Okay? So ngayon, ang sabi dito, the show of support for Balaba comes as vlogger Claire Contreras, known online as Maharlika, continues her online tirades against the councilor. Fake news kayo, politiko. Fake news. So ang nagbigay nito ay si Alpot. Si Alpotera ang nagbigay ng never kong inatake si Miss Girly. Naawa nga ako sa kanya, ipinagtanggol ko nga siya dun sa harap ng mga iro nung sinabi ni Alpotera na Maharlika, si Girly girlfriend ni PRRD. Kaya nga iniba ko yung kwento nandun. Ulitin ko dahil pinangalanan ko naman, nakaupo si Robin Padilla doon. Sabi ko, Sen, yung mga ex mo na lang pag-usapan natin. Dahil ayoko mapahiya si Girly. Okay? Ayoko mapahiya. Yan ang totoo. So, etong mga balita na to, si Alpoterang duwag na bigatla ang nag-feed nito. So, syempre, yung mga team niya, talagang wala tayong magagawa dyan. Pinakikinabangan niya, so pinakikinabangan siya, kailangan nilang mag-reciprocate. Eto, mga kababayan, kung issue lang ito ng awayan ng girlfriend, mga kababayan, nag-aaway ang mga babae ni PRRD, wala tayong problema. Pero, ang dapat linawin dito, mga kababayan, etong tinatawag na alpotera, sana maglabas ka ng statement, no? Para makuha din ang iyong panig. Totoo ba itong sabi ni Maharlika na double agent ka? Para espiya, pakawala ng mga Marcos, mga kababayan? Para tiktikan ang mga Duterte? Yan ang bigger issue dito, mga kababayan. Pero kung nobya no away, nobya lang na yan, okay lang yan Pero yan, if ever dalawa lang yan yes or no. If ever, yes. Syempre, hindi naman siguro aamin, mga kababayan, if ever na yes. Pero kung mapapatunayan na talagang double agent siya, delikado. Hindi pwede yan, mga kababayan, dahil if ever, di ba, kung syempre andun sila, malapit siya dyan, mga kababayan, sa mga abogado ni PRRD o ganyan. Mayroon silang grupo dyan, mga kababayan, na didikit-dikit. Yan ang magsusumbong kinabangag doon sa Pilipinas, mga kababayan. Sila ang magsisilbing mata at tenga ni Nangagva. Okay? Kailangan nilang mag-reciprocate sa kanilang Alpotera. Dahil nag-admit naman sila na sila ay Team Alpotera. For the record, kahit balikan niyo yung video ko, hindi ko inatake si Miss Girly Balaba. Wala nga akong idea kung sino siya until na pinakilala ni Tony Alpotera. Now, balik tayo sa real issue. At binalita ni Corina Sanchez, mga kababayan, nabulgar na tuloy. Paano kung mayroon yung pamilya? Wala na. Okay. Natatandaan ninyo nung March 11, nung kinidnap, okay? Dinukot si PRRD. Ang Pangulong Duterte. Okay? Mula sa Hong Kong, nag-travel ang Pangulong Duterte sa aeroplano pa lang. Nag-witness nyo lahat yun. Okay? Bago ako magsalita, nag-verify muna tayo ng information. So may tinanong tayong tao, ano ba talaga ang nangyari? Personal knowledge nila ito. Ano ba talaga yung nangyari doon sa airport? Kasi wala tayo doon Hindi natin alam yung mga behind the scenes. Ano po ba talaga ang nangyari? So, ang nangyari mula doon sa airport, dyan sa Pilipinas, pagtungtong ng Pangulong Duterte, ay binitbit na ng mga demonyong Marcos Bangag police officers sa pamuno nila
Torre ang Pangulong Duterte at sa likod idinala at binyahe na nila doon sa parang minibus. Ito ng kwento ni Maharlika, mga kababayan, kung bakit sa lahat-lahat si Alpotera talaga ang nakapasok daw sa loob, mga kababayan, ng Villamor Air Base na maging si Sara Duterte. Hindi pinayagan. Pero bakit si Alpotera nakapasok? Sino ang kapit na, mga kababayan, para makapasok doon? Si Hanilet nga, lumabas lang ng saglit, mga kababayan, ayaw nang papasukin kung hindi pa siya kumalampag ng kumalampag talaga. At buti na lang mayroong live video si mga kababayan, si Senator Bongo noon. At nakapasok si Maharlika at nakapasok si Hanilet ulit. Pero si Alpotera walang kahirap-hirap daw, mga kababayan, nakapasok. Bakit pinayagan ni Torre? Para dalhin ang Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. For the record, mga kababayan, ayon sa ating informante na nandoon sa minibus, kasi binerify ko, nandoon ba si Alpotera sa loob ng minibus o yung service, yung bus na sinakyan mula airport, mula Ninoy Aquino International Airport, NAIA, papunta sa Villamor Air Base. Ayon sa ating informanteng lalaki, wala, ma'am. Kami lang ang pamilya ni PRRD, si Kitty, si Ma'am Hanilet. Sabi ko, sigurado ka ba? Sigurado ka bang wala si Alpotera doon? Wala po. Kami lang, sila ES, yung ni Pangulong Duterte, yung si Romeo ba yun? Yung nakita ninyo doon sa Villamor Air Base. Okay, fine. Kasi ayoko magsalita nang manghuhula tayo. Kaya kailangan natin extract yung mga information. Okay, fine. Okay. So, nung dumating po kayo, sabi ko, sir, nung dumating po kayo, sir, doon sa, kasi ang dami na nagbibigay sa atin ng information eh. Ito kasi mga behind the scene, hindi yung nalalaman. Sabi ko, sir, nung bumating kayo doon sa Villamor Air Base, nakita namin si Ma'am Hanilet. Nakita niyo yung video. Si Kitty, di ba? Ando doon si Delgra. Ando yung mga abogado. Ando doon si ES. Di ba? Nag-ginagang up na si Pangulong Duterte. Ginagang up si Hanilet. Ginagang up si Kitty. Nakita niyo yun. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Okay? Sabi ko, sir, nandoon ba si Alpotera? Wala po, ma'am. Okay? Ang nandoon lang, nurse. Kasi kung nandoon si Alpotera, definitely nakita natin doon sa holding area. Now, okay? Kaya kailangan yung tulungan talaga ako dito, mga palangga. Okay? Maganda ito. Sa mga panahong iyon, wala pa, mga kababayan, ha? Pero pakinggan nyo later. Mahaba-haba ito. Now, yung kausap ko na nagbigay sa akin ng information about this, okay, kanina, dapat kaya na pa tayo mag-vlog. Nagising ako, may senior ako dyan. Sabi ko, sir, kailangan ko intindihin para may paliwanag natin sa mga kababayan. Baka mamaya, magsasalita ako dito, tapos mali pala. Hindi, ma'am. Wala talaga si Alpotera sa loob. Okay, fine. Nakita nyo ba si Alpotera doon sa holding area? Wala, di ba? So ngayon, ang nangyari pala, mga kababayan, nakita nyo nung nagkakaroon na ng commotion doon, ginagang up nila si PRRD, dumating ang mga abogado ni, doon, kung mapatatandaan ninyo, di ba, naghahabol ng mga documents para sa, sa Supreme Court, pumunta si Inday Sara. Ito ang tanong ko sa inyo. Naalala nyo, si Inday Sara, na abogado ni PRRD, anak pa ni PRRD yan, Vice President, second to the highest. Di ba? Leader ng bansa, Vice President. Hindi siya nakapasok. Okay? Hindi siya nakapasok doon sa Villamor Air Base. Pero bakit, ito yung tanong, okay, ng informante natin, bakit itong si Alpotera nakapasok? Mga kababayan, later, nakapasok doon sa Villamor Air Base at nag-abot ng rosaryo. Parang may video yun, mga kababayan eh. Nag-abot ng rosaryo. Hanapin nyo. Nakita ninyo? Ngayon, bakit si Alpotera, ang sabi niya kasi protocol eclabush, di ba? Ganon. Ganitong mga dramatization. Pero wala siya dun sa loob ng bus, hindi siya kasama. Ayon sa ating informante, wala din siya dun sa loob ng holding area. Ang point ni Maharlika dyan, mga kababayan, na nung inaresto si PRRD, hindi siya kasama. Wala siya doon. Dahil hindi kagaya nitong mga abogado ni PRRD, sina Hanilet. Sabay silang mga kababayan eh. Galing sa NAIA, papunta doon sa airbase. Meaning, grupo sila. Ang point ni Maharlika, doon sa grupo, wala si Alpotera. Pero bakit biglang nakapasok, mga kababayan, na si VP Sara hindi nga pinayagan? So yan ngayon ang tatanong natin, kung si Vice President Inday Sara na anak hindi pinapasok ng mga buwaka ng ina, katulad ni Torre, okay? Pagdugtong-dugtongin nyo yung dots.
Bakit si Alpotera nakapasok doon na isang yaya? Yun ang ano niya eh. Yun ang role niya doon, yaya. Wala man niyang alam, boba yan, nakausap ko. Yung mga pinopost niya, it's either AI o may nagsusulat sa kanya. AI, Hindi siya Dilas matalino. Alas. Boba, walang personality, daway na magsalita. Baka kipay lang ang puhunan. Okay? Now what? Ang question, paano nangyari? Ang question nyo ngayon, sino anong pangalan nun? Sa grupo ni Torre. Sino sa grupo ni Torre ang nagpapasok kay Alpotera para mag-abot-abot ng rosaryo? Yan ang malaking tanong. Yan, Kapasok. hindi ko yan masasagot. Kayo ang magsasagot niyan. Bakit si Inday Sara ngayon? Okay? Si Inday Sara, nung March 11, hindi pinapasok. Mahaba po ang mga tinalakay ni Maharlika, mga kababayan. Maraming mga detalye tungkol sa napag-alaman niya tungkol kay Alpotera. Kasama na dun, mga kababayan, yung sinasabi ni Maharlika, hindi sinasabi natin, na may dala daw mga pera, mga kababayan, na ginagamit niyang pag-support sa mga tao din doon. Nasabi ni Maharlika, hindi naman daw mayaman. Itong sinasabi niya sa Alpotera, kutob niya, mga kababayan, baka ang perang iyon ay galing sa mga Marcos. Yan ang punto ni Maharlika. Tapos, yun din daw alagad ni Joma kasama sa kanilang circle. Kaya, Alpotera, bakit kasi Alpotera? May pangalan pala, mga kababayan, pero basahin nyo na lang sa mga komento. Yung nakakaalam, i-type nyo dyan sa ibaba kung sino yan. Sumagot ka na lang kaya kung talagang double agent ka o hindi. Para nung matapos na ito, malalaman natin yan, mga kababayan, the way siya magsalita siguro. Yan ang issue dito, mga kababayan. At sana nga lang hindi din tayo malihis, mga kababayan, sa ating aim dito sa pakikipaglaban natin kay PRRD. Pero hindi rin natin masisisi si Maharlika, mga kababayan, dahil pinagdududahan nila, mga kababayan, na ito ang nag-i-infiltrate among dito sa mga circle ng mga Duterte supporters, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Post your comments below.